Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. Magandang araw po sa lahat nating viewers dyan. So, ito po mga kababayan, sa gitna ng patuloy na ginagawa ng ating mahal na Pangulo para mapaunlad ang bansa natin. Pero meron pa rin talagang mga tao na gusto siyang sirain at pabagsakin. Ito nga po ngayon ang ginagawa ng mga ralista dito sa Liwasan Bonifacio po mga kababayan. Nagrarally po sila dito. Akala ko nga po mga kababayan ay prayer rally po ang ginagawa nila dito sa Liwasan na Bonifacio dito sa Maynila. Ito pala ay hindi rally po mga kababayan. Ay paninira po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Akala ko naman nagrarally po sila dito para ipagdasal po nila si Kibuloy. Pero alam niyo po ba kung anong sigaw nila? Pababain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Tingnan niyo po mga kababayan. Pumunta po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia. Magkano po bang naiuwi niya na pera para makatulong sa Pilipinas na hindi tayo mabaon sa utang? 86 billion po mga kababayan ang naiuwi niya dito sa Pilipinas. Ngayon naman pumunta naman po siya sa Germany. Magkano naman yung nauwi niya? May uwi niya mga kababayan. 4 na billion po mga kababayan at umabot ho ito sa 222 billion mga kababayan. Kung pag-iisahin nyo po ang kita ni Pangulong BBM doon sa pagpunta niya doon sa Australia at sa Germany ay umabot po ng 302 billion mga kababayan sa dalawang visit niya sa dalawang bansa. Sa kikipag-usap niya sa mga mayayamang negosyante sa Australia at sa Germany. Ang iba nating pailan-ilan na mga kababayan. Nandyan po, Liwasan Bonifacio sa Maynila. Nagrarally at sinisigaw, pababain daw si Pangulong BBM. Bakit? Ano ba ang ginawa sa inyo ni Pangulong BBM? Una-una sa lahat. Kung kay PRRD naman, ang tungkol sa ICC, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100 times na walang restriction dito ang ICC sa bansa at hindi papayagan. Hindi nyo ba naintindihan yun? Paulit-ulit na lang sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Pero pinipilit nyo. Kayo kasi mismo ang sumisira sa dangal ng amo nyo. Kayo mismo ang gumagawa ng paraan para masira sila sa taong bayan. Wala kahit anong paninira po na ginagawa ni Pangulong Duterte kay Pangulong BBM. Ano lang supply ni Pangulong BBM? Reply sa kanya, ngiti. Ngiti. Diba? Ganyan dapat ang isang leader. Hindi naninira ng kapwa. Dahil ang goal niya mga kababayan ay para paunlarin ng bansa. Hindi para manira ng kapwa niya Pilipino para i-down. At hindi naman ito makakatulong sa kay Pangulong BBM. Bakit niya pa iintindihin yung sinasabi ng mga naninira sa kanya? Sasabihin niya lang, makakatulong ba ito kung sasagutin ko ang kanilang akusasyon sa akin at paninira sa akin? Pag sinagot ko ba yan, aangat pa ang Pilipinas? Hindi. Kaya ang Pangulo natin, kahit anong bato nila, kahit anong paninira nila sa ating mahal na Pangulo, tuloy siya sa kanyang ginagawa para matulungan ang bansa natin at mapatunayan sa ating mga mamayang Pilipino na kaya natin paunlarin muli ang bansa at maihahon tayo sa hirap. Pero ito mga kababayan, habang nasa ibang bansa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa Germany, ang pangalawang Pangulo po ng Republika ng Pilipinas o ang Vice President po ng Pilipinas mga kababayan ay pumunta po sa rally sa Liwasan Bonifacio. Pumunta doon para suportahan daw di umano ang rally ni Kibuloy. So ano po ba ang sigaw ng taong bayan diyan sa rally na yan mga kababayan?
Alam niyo ba kung anong sigaw nila? Hindi prayer rally kay Kibuloy po, kundi paninira kay Pangulong BBM. Ano bang sigaw nila? Pababain si Pangulong BBM. At saka, si First Lady naman daw ay kurakot. So anong kinalaman po ni Pangulong BBM dyan sa kay Kibuloy? Ang layo po mga kababayan. Kasi ang nag-iimbita po kay Kibuloy ay ang Kongreso at ang Senado. So pili lang po siya dyan kung saan sa gusto, kung saan sa komportable. Yun nga lang kasi, isinisisi nila lahat kay Pangulong BBM. Eh hindi naman ano ni Pangulong BBM yan. Walang kinalaman dyan si Pangulong BBM. Ang may kinalaman dyan, Senado at Kongreso, sila yung putaktihin nyo, hindi po si Pangulong BBM. Diba? O ito po mga kababayan, ano ang sabi ng taong bayan? Ito kay Vice President Sara Duterte. Resign VP Sara as a DepEd Secretary. Ni Vice President, ito po mga kababayan, pakinggan natin ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan ha, opinion niya to, opinion niya. Nandito din ako para manawagan. Nandun yan sa may Liwasan Bonifacio mga kababayan, ito yung sinabi niya. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa, magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Oh, hindi ba to pantay-pantay mga kababayan? May nagreklamo kay Kibuloy. Ngayon, siyempre ang nagreklamo mga kababayan, kagaya natin kapuspalad lang din. Nagreklamo. Ngayon, iniimbitahan ngayon si Kibuloy, tapos sasabihin nyo, pantay-pantay. Hindi ho pantay yan, Vice. Kasi, parang pinapalabas nyo, nagsisinungaling po ang nag-akusa kay Kibuloy. Kung tutuusin po, kapwa po natin yan, dukha din, mahirap, na inergabyado po. So kung wala talaga pong kasalanan si Kibuloy, bakit hindi natin iharap yan sa Senado para maimbestigahan? Kaya nga tayo mahisgado. Paano natin malalaman? Paano natin mapagkakatiwalaan ang gobyerno kung ganito po ang gagawin ninyo? Paano kami maniniwala? Kaming mga mahihirap na ang batas ay pantay-pantay kung hindi nyo mismo iharap si Kibuloy sa Senado sa akusasyon sa kanya ng ating kababayan. Bakit hindi natin iharap siya sa Senado para maimbestigahan? At diyan natin makikita ang pantay-pantay na batas. Walang mahirap, walang mayaman. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang mga reaksyon ng mga kababayan natin. Kung ano po ang mga komento nila sa mga pagpunta ni Vice President Sara Duterte doon sa Liwasan Bonifacio, pumunta sa rally. Ito po, Sara resign ASAP. Diba? Ito naman, resign na agad. Total, wala rin lang magawa sa DepEd. At di masaway mga kapamilya at supporter sa paninira sa administrasyon ni PBBM. Totoo yan. Pati diyan na lang pinagsabihan na mag-pre-rally, magdasal. Hindi para panira ng panira. Tulad na lang nito kay Glinchong, ni Balintong. Di mo alam kung ano to eh. Sasampalin pa daw si First Lady. Niwala ako sa'yo. Sasampalin. Baka nga pagkiharap mo eh, mabahag din yung utot mo eh. Sara resign, DepEd Secretary. Ayan po mga kababayan. Oh. No to Duterte, never again to Duterte. Alisin sa gobyerno ang mga Duterte. Yes na yes, go Sara, resign na. Ayan, sayang lang buto namin mga Marcos loyalist, hindi ka pa pwede sa iyong posisyon. Kasi nasa gobyerno siya eh. Tapos pupunta po siya dun sa may rally para magpakita lang ng suporta.
okay lang po sana kung pre-rally po talaga ang ginagawa nila. Hindi ho pre-rally. Ang sigaw ni Glenn Chong, ang nakaraan nandun siya, nag-ghost. Ang sigaw, pababain si PBBM, sasampalin si First Lady, ismayado si House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin kay dating Biliran Representative Glenn Chong. Kaugnay sa sinabi nito, nasasampalin niya si First Lady Lisa Aranita Marcos. Sino hindi madidismaya dito mga kababayan? Diba? Sasampalin niya First Lady? Ang tapang naman niya. Hindi nga isa siguro ng mamamayang Pilipino dyan. Sampalin mo kung di ka suntukin. Hindi nga. Sampalin mo nga yung maharap mo na tao. Hindi ka makatikim ng suntok dyan. Bilang isang babae, ulit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizen doing that in public. Pero, ang iyong mga katagang iyon is not only bring down the dignity of women, it's also bring down the dignity of Filipino professional. Ayon, House Deputy Majority Leader, Janet Garin, mga kababayan. So yun po mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito? At makukomento nyo sa mga narinig nyo po mga kababayan. Sa inyo, ano pong masasabi nyo kay Vice President at sa mga naging payag po ni Glenn Chong kay First Lady na sasampalin niya? Sa inyo po mga kababayan, sa tingin nyo maganda ba yan? Lalaki ka, mananampal ka ng babae? Ano ka? Bading? Bading lang ang nananampal ng babae. Kahit bading nga, hindi nananampal yan. Bihira ka lang nakikita. So yun po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po. Thank you so much at magandang hapon po. Thank you.